What if may makita kang babaeng galing Biringan? Ito ang misteryosong kaso ng isang babaeng natagpuan sa Gandara River sa Samar. Magandang gabi po Ate Nex at Kuya Steve. Ako nga pala si SPO2 Carlos Miguel Manibog. Taga Santa Rosa, Laguna, pero dito na ako nakadestino ngayon sa Gandara, Samar. Gusto ko lang ibahagi ang kasong iniimbestigahan ko noong nakaraang summer. April 5, 2025, nangyari ito sa Gandara River. Dahil mainit ang panahon, maraming naliligo sa ilog. Pero nagkaroon ng kaguluhan nang may matagpo ang isang katawan ng babae sa may pampang. Bandang alas 9 ito ng umaga. Wala itong damit at wala rin kahit na anong gamit. Agad naman kaming rumisponde at inimbestigahan ito. Palaisipan ito para sa amin dahil hindi namin matukoy ang pagkakakilanlan ng babae. Wala rin itong mga wound marks kaya hindi namin alam kung paano ito namatay. Ilang araw pa ang bibilangin bago makumpirma ng Soko ang dahilan ng pagkamatay ng babae. Pero sabi ng iba, baka nalunod raw ito. Sa mga ganitong kaso, mahirap i-assume na natural ang cause of death. Medyo naiinis lang ako at ang daming usisero sa crime scene. Kaya naisip ko na lang kung gamitin ko na lang kaya ang pagiging chismosa nila. Tinanong ko sila kung may nakakita ba sa babaeng ito. Ang sagot naman nila, wala raw nakakita sa misteryosong babae. Pero sabi ng isang matanda, parang pamilyar daw ang mukha nito. Nakita niya daw ito na galing sa Palanas Hotel. Agad naman kaming dumiretso sa Palanas Hotel para i-check ito. Pinakita namin sa manager ang mukha ng babae at kinumpirma nga niya na sa hotel nga ito nagstay for the past few days. Nag-check out daw ang babae kaninang alas 5 ng umaga. Wala raw itong dalang gamit pag alis at nabanggit nito na papunta siya sa Gandara River. Ang pangalang ni-register sa hotel ay Maria Magdalena. Hindi mo naman kailangan maging matalino para malaman na peking pangalan ito. Pero bakit niya kailangang itago ang identity niya? Napansin ko rin na may CCTV ang buong hotel kaya nakiusap ako sa manager kung pwede ko ba itong i-check. Matapos ang ilang oras na pagtsatsaga, nahuli ko rin ang galaw ng misteryosong babaeng ito. Day 1, April 3, 2025, alas 10 ng umaga. Nag-check-in ito at may dala itong isang bag. Hirap na hirap siya, mukhang napakabigat nito. Ano kaya ang laman ng bag? Bandang alas 12 ng tanghali, umalis ito at dala-dala ang bag. Saan kaya siya pumunta? Bumalik ito kinabukasan na, Day 2. April 4, 2025, alas 5 ng umaga. Mabilis na ang lakad niya, parang bawas na ang laman ng bag. At bandang alas 3:30 ng hapon, umalis uli ito na bitbit pa rin ang bag. Bumalik ito kinabukasan na rin, April 5, alas 4 ng umaga. Wala na itong dalang bag. At matapos ang isang oras, nag-check out na ito ng alas 5. Sabi ko sa mga kasamahan ko, ang susi sa kasong ito ay ang bag na dala ng babae. Print ko ang picture ng pulang bag na yon at nag-ikot kami sa lugar malapit sa hotel para hanapin ang bag. Sabi ko pati mga basurahan i-check din nila. Hindi kaya isang magnanakaw itong babaeng ito at namatay dahil nagantihan? Ilang araw din namin itong ginawa. At pagdating ng April 8, tumawag naman ng Soko sa akin at sinabing hindi raw pagkalunod ang ikinamatay ng babae. Hindi rin daw nila alam ang cause of death. Parang habang patagal ng patagal, mas nagiging misteryoso ang kasong ito. Sa mga panahong yun, hindi ko na alam kung matatakot na ba ako at baka hindi na ito isang ordinaryong krimen. Pero sa awa ng Diyos, nung araw ding yun, natagpuan ko ang bag sa isang basurahan. Katapat nito ang bahay na may lamay. Tinanong ko ang mga tao sa lamay kung kilala ba nila ang babae na nasa picture. Dito na ako natigilan at napabuntong hininga. Sabi nila, ito raw ay kapatid nila. Ang totoong pangalan pala nito ay Cristina Lavinia. At dito ko na sinabi na natagpuan ang kapatid nila sa Gandara River. Kwento nila, dumalaw raw si Cristina sa lamay nung nakaraang 2 gabi. Namatay daw kasi ang kanilang ina na si Carolina. Nagulat daw sila at nagpakita si Cristina dahil 10 taon na raw itong nawawala. At nung araw nga na iyon, ay bigla na lang itong sumulpot. Talagang habang patagal ng patagal, mas nagiging misteryoso ang babaeng ito. Tinanong ko naman sila tungkol sa pulang bag na suot ni Cristina, pero walang sumagot sa buong kamag-anakan niya.
Hindi raw nila alam kung bakit iniwan ni Christina ang bag sa basurahan. Hindi ko alam kung bakit nagsisinungaling pa sila. Sa tagal ko na sa trabahong ito, marunong na akong mangilatis kung totoo ba o kasinungalingan ang sinasabi sa akin. Hindi ako mapalagay ng ilang araw dahil palaisipan sa akin ang lahat ng pangyayari. Wala talaga akong kasagutang makuha. Sa ngayon, mas marami akong tanong kesa sagot. Pero may isang bagay na hindi mawala-wala sa isip ko kahit napilit ko itong isinasantabi. Ang Biringan City. Katabi kasi ng Gandara ang sinasabing Biringan City. Maraming naniniwala dito pero para sa iba, hindi ito totoo. Kung hindi mo alam kung ano ang Biringan City, ito ang sinasabing kaharian ng mga engkanto. Puno daw ito ng ginto at advance ang technology nila. At hindi ka basta-basta makakapasok rito dahil pili lang daw ang mga taong gusto nilang isama dito. At kung isa ka sa mga taong ito, pwede ka raw maging immortal, katulad ng mga engkanto. Sa tingin ko, kaya nawala si Christina ng 10 taon ay dahil kinuha siya ng mga engkanto at dinala sa Biringan. Pero nung namatay ang ina nito, umalis ito ng Biringan upang pumunta sa lamay ng kanyang ina. Pero di pa rin masagot ng theory ko kung ano ang laman ng bag ni Christina at kung bakit siya namatay. Hindi kaya pinatay siya ng mga engkanto? Sinabi ko rin sa mga kabaro ko ang ideya na ito at kaya ng inaasahan, pinagtawanan lang ako. Pero si Police Chief naniniwala sa akin. Sabi nito sasamahan niya daw ako at dapat pumunta kami sa Biringan mismo para makuha ang sagot. Kaya nung April 15, bumiyahe kami papuntang Biringan. Isa itong kagubatan. Maswerte ka raw kung makita mo ang City of Biringan pero para sa marami, isa lang itong gubat. Pero tsinaga namin ito kasama ang police chief ko. Nakakapagod ang aming paglalakad at malapit na ring dumilim. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, may naramdaman na akong kakaiba. Biglang lumamig ang hangin at tumayo ang aking balahibo. At may naaaninag kaming malaking anino sa may mga puno. Sabi nito sa amin, hanggang dyan na lang kayo dahil bawal lumagpas sa parte ng gubat na ito. Natigilan naman kami ni Chief. Dagdag pa ng anino sa dilim. Magaling raw akong investigador at tama ang hinala ko. Taga-Biringan daw si Christina. Alok nito sa akin, sasabihin daw niya kung bakit namatay si Christina basta't umalis na raw kami sa lugar na yon. Feeling ko nasa may entrance na kami ng Biringan kaya kami tinataboy. Pero mas mahalaga sa akin na masolve ang kaso na ito. Kaya tinanggap ko ang alok ng anino. Kwento ng anino sa amin, masaya daw na namumuhay si Christina sa Biringan. Pero nung nalaman nito na namatay ang nanay niya, gusto niyang umalis. Pero ang hindi katanggap-tanggap sa ginawa ni Christina ay nagnakaw ito ng ginto mula sa Biringan at inilagay sa isang bag. Binigay daw ni Christina ang ginto sa mga kapatid niya para magkapera kahit wala na ang ina nila. Alam din daw ni Christina ang kapalit ng ginawa niya. Pero dahil sobra ang pagmamahal ni Christine sa kanyang pamilya, ginawa niya pa rin ito. Kaya ang nangyari, kusa na itong pumunta sa Gandara River dahil alam ni Christina na inaantay siya ng aninong engkanto dito. At doon na raw pinatay ng anino si Christina. Siya raw kasi ang birador ng Biringan. Nang matapos itong magkwento, binantaan rin kami na pag bumalik kami sa lugar na iyon, ay siya daw mismo ang papatay sa amin. Natakot kami ni Police Chief at dali-daling umalis sa lugar na iyon. Gusto sana naming ilagay sa crime records ang mga sinabi ng anino. Pero alam naman natin na walang maniniwala sa amin. Kaya mas minabuti ko na lang na ilagay bilang cause of death na kinitil ni Christina ang sarili niyang buhay. At dahil hindi ko matiis na itago lang ang kwentong ito, isinulat ko na lang ito sa inyo, Book of Bad Ideas, para malaman ng mga tao ang panganib na Biringan at maalaala rin ang buhay na ibinigay ni Christina para sa kanyang pamilya.